afternoon po or good morning po mga kababayan, sir. This is John, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is today is January 5, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Dr. Rosendo Rivera Dental Clinic sa may Locas P. Pascual Street, Cornang Luis Baisa po yan, Project 8, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may Hexagon Corporate Center sa may Quezon Avenue Central, Quezon West Triangle, Quezon City. Medyo may kalayuan pala ito. Okay po, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamayang konti po pag nakuha na po natin sila. Medyo masikip ang kalsada dito sapagkat ayan, kita naman natin may one side parking yan. So sisikip talaga. At least naman hindi ganoon kasikip. Kasya naman kahit sa lubungan. Huwag lang truck ang kasalubong. At lalo ng pag dalawang truck ang magsasalubungan dahil hindi na talaga kasya. Ayan, at patuloy na i-play po yan, naka-play lang yan at makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Pero legalidad, right man, check sa quality. Hanggang 100 billion ang laman ng 2026 budget na pwedeng magpiyastahan ng mga kurakot sa ating what's going to be the decision on how we approach these allegations ay wala pa po. Kung pwede po bang idagdag ito doon sa ethics complaint na na-file na kay Leviste? Na-file na ba? Hindi po. Okay. Ito pong bago na alegasyon niya para ma-discuss na rin, parang kumbaga isang pasadahan na doon sa lahat ng mga alegasyon niya. Pwede bang idagdag yun? Meron kayong intensyon ng pag-file ng ethics complaint dito sa specific na bagong alegasyon niya? Sa ngayon, so far, wala pa naman huwa file. I don't know kung meron na file na, pero wala pa naman huwa po nabalitaan na file na ethics complaint. Ang alam ko, ang narinig ko lang na discussion went on the issue of yung illegal yung kanyang yung improper obtaining of the official documents of the DPWH. That was actually raised by Congressman Terry Rizal. Kasi it actually covers the boundaries between the legislative and executive. Kasi as members of the House, may ethical standards talaga tayo na there's a proper way to obtain documents. Kaya nga tayo may sabihin na kasi kung pwede natin i-compare yung mga agents from the executive to secure and to release such documents that we think are we need to have in process. Hindi ka kung pwedeng basta-basta lang papasok sa mga opisina and yes. So even if you feel that what Leviste did, wala pa akong I don't know kung mayroon nagparay na. Kaya sabi ko nga sa inyo, we still haven't kasi partisan namin siya sa lakas, so we don't know exactly what's going to be the direction. I'm telling you honestly, I don't know anything about
decision for that matter whether there will be a trial against on sa projected complaint. But the balita that I only received is that when Congressman Sereno was interviewed, but then again, formal complaint, wala pa po kong alam sa ngayon. Hindi, kayo po, Kong. Kasi sabi nyo, disingenuous yung ginawa niya, ano po, para sa inyo, Oh, yeah. hindi kayo magpa-file ng complaint. Hindi abot doon. Alam ko sa akin lang, kasi he's actually making his allegations on social media and in interviews. Well, again, pag-uusapan po yan. Kasi, of course, kami po ay hindi tayo tulad ng iba na magpa-file ng kung ano, complaint or allegations na wala naman tayong magiging basihan para talaga magkaroon ng ganong klaseng pag-uusap. So ako, I would still voice out my concern with the party in this process. Kasi sa House of Representatives, kasi supposedly dapat it's a consensus building it. Hindi ka dapat agad-agad lang talaga mag-provide kung ano-ano. Without necessarily having at least support from the party. So, isa yan sa magiging agenda na pag-usapan ng party leaders. Kasi I belong sa TAP. So, definitely discussing these matters with the party leaders sa TAP. Sige, Kong. Thank you. Maraming salamat. Okay. Hanggang muna tayo, ha? Happy New Year po. Thank you, sir. Happy New Year. Maraming salamat. Si Congressman Diaz Palonton yung ng unang distrito ng Lanao del Sur at House Deputy Majority Leader at Chairman po ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms at siyempre Vice Chairman, ang dami namang designation dito, si Akit mo. Hoy, easy, Vice Chairman ng House Committee on Appropriations. Bibitinin mo na naman ako, AC, ha? Napakaano mo talaga, ha? Itong si Ma'am Elsie Balion Florentin. Good morning po at sa bagong tandem ng bayan. Hindi na bago. Dati na kaming tandem. SRO pa lang, tandem na kami. Luma na kami. Meron po. Magandang umaga po sa inyo. Lamig na po sa Antipolo. At talaga, sana lagi ganito. Sarap mag-jogging. Tama yan, ha? Sa totoo lang sila, malamig talaga partner. Kaya ang advice ng pag-asa, huwag niyo munang lagyan ng naptalina ang mga Twitter ninyo. Kakasila natin pala. Actually, mainit dito. Nasanay na ako sa partner. It's so hot here. It's naman. You're so artist. Ang International Criminal Court dito. Kaya nga, pagbihira talaga. At saka, ngayon, lahat ng makakapangyarihan, malalaking bansa, Ayan, China, nako. ayan, Russia, makikidampot na rin sila. Kasi, palitodo na to eh. Labo-labo na, karambola na. Wala nang batas, hindi talaga tama itong nangyari dito. At kailangan mag-isip-isip tayo kung ganito na talaga ang patakaran, palakasan, kasuhan, kidnapan. Talagang ang laban ng isang maliit na bansa katulad ng Pilipinas. Kaya kailangan magpatibay kayo, tayo, at maging self-reliant. Huwag tayo umaasa sa kung sino-sino. Yan ang mabigat, di ba? Kasi nagigado natin yan. Bakit ganyan ang aste? Hindi tama. Ayan, police of the world daw. Kaya... Atong ulol naman. Atong ulol. Atong ulol naman ang nangyari. Grabe naman. At saka kaduda-duda naman. Talaga bang drugs yan? Oo. Langis. Langis, ayan. Yan ang mabigat. Ayan po. Kaya eto nga, ano bang klaseng New Year to? Puro masamang pasit. Ayan na. So, Senator, I mean, ngayong 2026, kung ganito ang nangyayari sa ating sa administrasyon ng ating yung kapatid, yung ating, ayan. So, ano na ang future ng ating bansa? Ano ba ang nakita ninyo ngayong 2026? Ito pa, may impeachment pa kay Vice President Inday Sara, na yung kaalyado. So, ano na ang mangyayari? Wala yun na nga, pagdagulan na lang yata lahat eh. Kaya nga, inaasahan ko, kaya nagtsatsaga ako sa BICAM, nagtsatsaga ako sa Senado. Pack up na nga si Robin Padilla, ayaw na sabi niya. Sabi niya, hindi daw siya tatakbo, hala na kayo dyan. Ayaw na nga niya, si Bongo nga eh, pack up na rin siya dun sa BICAM. Si Bato naman, nagtago na lang ng pilit, aarestuhin na naman daw. Yung iba naman, kakasuhan, si Jinggoy, si Joel,
dadamputin daw lahat ng kasamahan namin, pati yung mga retirado na, katulad ni Bong Revilla. Paano ba ito? Talagang minsan, napapaisip ako, bakit pa ako naging senador? Ganito kagulo, umuwi na lang ako sa amin. Ano bang mangyayari? Talaga naman. Ano ba ang mangyayari sa inyo mga kasama sa Senado na na-involved sa flood control scandal, Senator Amy? Kaya daw po di pa nakakasuhan. Nag-aantay na lang. Aha. Nag-aantay na lang yata at naghahanda na ma-aresto. Ganon din si VP, nag-aantay din. Alam na mai-impeach. Ganon na lang paano pa tayo aahon dito? Puros politika na napaka-toxic ang inuuwian. Nag-uumpisa pa lamang tayo ng bagong taon, imbes na pag-asa, imbes na mga panaginip ng bawat pamilya, ang ating inaatupag, talagang puros kaguluhan, away, politika. Ayan, naku, nakakalungkot ha. Anyway, Senator Amy, ayan na, ang inyo pala magiging daughter-in-law ay naging reyna ng aliwan dito sa DCRS noong 2013 at naging Miss Earth at 2014 pala siya. Ay gano'n, hindi ko alam yung aliwan. Alam ko, Discord siya noon. 2014. At naging broadcaster din yun Oh, lumalabas sa tama, TV yun. oo. Tama na interview. Kaya lang bulol na mag-Tagalog. Pinibiro ko nga mag-aral ka mag-Tagalog kasi si Buana. Ayun. Tama, sa Nakakatuwa Buana, siya oo. mag-Tagalog. Tama na interview pa namin dito sa reyna ng aliwan noong 2013 na. Anyway, Senator. Talaga? Opo, ayan. Anyway, Senator Amy, maraming salamat. Happy New Year. Naimbag na bigat, naragsak na barong atawan. Sana may pag-asa pa tayo ngayon 2026. Thank you. Nag-asa tabaro at tawin. Thank you very much. And dasal-dasal na lang. Laban-laban na lang. Wala kang message sa Pangulong Marcos ngayon 2026. Well, inaabangan natin. Unang-una today, anong itsura kung may veto man. Kasi sabi i-review, kaya natagalan daw. Sana nga, natanggal itong mga giniling na mga port na kahit iba itsura, ganun pa rin. At higit sa lahat, magpakatibay, huwag magpapatulak sa mga kung sino-sinong demonyo at satanas dyan sa palasyo. Senator Amy, maraming salamat. Thank you. Diyos na ginaapo na yung mga bigat. Thank you! Happy New Year! Coming. Bayan. Presidential Sister, Senator Amy Marcos, ang chairperson ng Committee on Foreign Affairs. Coming. Bayan. Ay, nakandami natin mga issues. Standby. Let Narciso, ano ang latest sa Malacanang? May bibito ba ang Pangulong Marcos dito sa 2026 proposed budget? At standby Giselle Ricaport sa NAIA, ha? Abay, nasa manifesto ba si General Pokis, ha? Aresan daw po ngayong umaga sa NAIA, ngayong alas 8 na umaga, ha? Anong kaso niya, Giselle, ha? Itong si retired General Pokis. Babalikan natin ang mga isyong yan na oras. Ay, good morning! Ang mga Gods of Padre Faura, Chief Justice Alex Gismundo, Lumista, SN Ernie. Oras ganap ng alas 8:41. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na Graficon Forte. May palag ang lakas mo. Champion Detergent. Tapat po sa inyo. Department of Health. Bawat buhay mahalaga. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Cardiopulmonary Exercise Test ng Makati Medical Center. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Parex, vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitiw. Mag-Parex B araw-araw. Emerate FA, the blood vitamin. Lipopro. Say yes to the super fiber drink. Lipopro. Number 1. Ang inis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. It's a glow up sa White Rose Papaya. May papaya. Diet-minimized para sa pumi power times 0. Plus shea butter and tea tree oil. White Rose Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACN ISO certified world-class quality. Gusto mo
mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Di ka talaga marerelax pag nanakit ang katawan. Mag-Alaxan FR, may relief to relax formula laban sa sakit ng katawan. Relax muna, tapos game ulit bukas. Totoo ang relax, walang sakit ng katawan. Totoo ang relax, pag-Alaxan. Idling Diaz po, pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaxan FR. Alagang laban. Ibuprofen paracetamol. Generic name Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos. Sa Pasko Panalo, malakas promo. Kasama ang Pride Detergent. Napakadali lang manalo. Itodo ang volume ng inyong cellphone, radio at TV. Dahil kapag nahuli namin kayo nakatutok sa DZRH, instant meron kang pamaskong 1,000 pesos. Hindi lang yan, dahil kapag nasagot mo pa ang aming word of the day, mapapasay rin ang aming DZRH mini component. Plus, meron pang dagdag aginado na Noche Buena Basket mula sa DZRH at Pride Detergent. Kaya, tutok na! Ano ba yun? Hindi mo Tay, lang papasok sumasagot. na ako. Huwag niyo kalimutang inumin itong N Plus Gold. Tay, Nay. Salamat anak sa pag-aalaga at pagmamahal sa amin. Noon, sila, ikaw ngayon. Ipadama ang sigla ng iyong pagmamahal. N Plus Gold. Coco Martin to. Kailangan niyo ba ng home appliances na maaasahan at abot kaya? Nandito na si Astron. Astron Appliances. Alagang maaasahan mo. Huwag na magpauli. Bili na. Alagang Astron! Alagang ka! Available now at appliance stores nationwide. Online at Shopee, Lazada, and TikTok. Shop hundreds of service centers nationwide. Leave that as far. Stop ang immunity gap. Mami, alam mo ba ang immunity gap? Immunity gap ba pag di tamang kinakain? Immunity gap kapag nagkakasakit? Immunity gap na yan. Stop! Immunity gap. Dapat tuloy-tuloy ang Celine Plus. Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity 100%. Based on RDNI with proper diet and exercise. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw. Alagang nilagyan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Celine Plus Zero. Help stop immunity gap. Mag-Celine araw-araw. Dami. Paya. Sino ang mga aresto ka dyan po sa NAIA? Ayan, standby Giselle. Standby Miss Len. May bibito ba ang presidente? Ha? At sa budget. At sino naman itong opisyal ng DPWH? Abay nagpapagawa ng mansion sa Batanes? Aba, walang siya kakapal naman nila, ano ha? Babalikan natin ang mga yan. Dami. Paya. Oras, Sister L. It's 8:45. Our base number 1. Lapar. Melbourne. Melbourne, 16 Lima, 10:40 a.m. Kasi Mabuhay. kasi summer nila eh. Baliktad sila eh. Ganun sa may sa kanila. Summer yun. Diyan ngayon kayo pwedeng mag-Hawaiian shirt. O sa Japan. O yan na. Christina Bertosa, good morning daw. Welcome from Pasig. Bing Manaay, ano nun, nakikinig habang nag-aantay ng check-up sa Makati Hospital. Good luck po sa inyong check-up. Annabelle Lee Gonzalez, good morning po from Hiroshima, Japan. Nakapunta ka na, Hiroshima, Japan. Ganda yung Hiroshima Peace. Hawaiian Story. Hiroshima Nagasaki. Jim Millever, welcome back Sir Alvin. Mary Jane Legaspi, good morning from Ontario, Canada. Shenong Kalog, Sir Alvin, happy blessed New Year po. At bakit si Alvin lang? Eh, hindi ko naman programa to. Oh, Programa mo to. na-miss ka talaga ng Eh, di po. bilyong fans mo, Alvin. Dahil dyan, Daan lang yun. Lang libo. Dahil dyan, ikaw ang magre-rescan ng... Ay, okay ka na. Dyan na yung case. O sabi ko, Si Ginoong Calixto Sitiaco, President po ng Foundation for Economic Freedom. At isa ekonomista. Magandang umaga po sa inyo, sir. good morning, sir. Magandang umaga, Alvin and Dory.
Opo, hindi natawag po kami, magtatanong lang kami, ano po ang epekto sa ekonomiya ng buong mundo sa pananakot po ng Amerika sa Venezuela, kung meron man, at anong impact po sa atin sa Pilipinas, kung meron man. Sa ngayon mahirap na sabihin, pero maaaring kasi nagtuma hanggang isa temporarily because ang gagawin ng US diba, sinasanction nila ang Venezuela. So, pero sabi ni Trump, sila magpapatakbo ng oil industry ng Venezuela, pero paano gagawin yun at kailan? Matagal pa yun siguro. So, in the meantime, baka mayroong short-term spike ng oil prices. Opo, pero hindi mo ba opposite dapat kasi sa ngayon may sanction, kung tatanggalin nila ang sanction at makakadagdag ng supply ng langis sa world market, o hindi dadami yung supply. Hindi, kasi mayroong political kasi ang Venezuela ng baboy. Siguro, over 400 pesos na per kilo. O, masyadong mataas, walang ginagawa ang gobyerno dyan. Dapat silang ang problema, ang presidente, maraming political problems. So, ma-address pa niya itong economic problems natin. Opo. O, tama po yun. Let's hope and pray na magawa po ng, kasi ang failure naman ng administrasyon will also be our failure and we are going to experience the failure. Tayong lahat ang talo. Nasa isang bansa, na isang bangka po tayong lahat. Correct. Tama yun, pero ang problema, walang political unity ngayon. Bakbakan ng gusto, di ba? Ng mga iba-ibang political factions. O, kanya-kanyang tayo, walang anong gagawin natin? At lalo na itong sa crisis sa political tungkol sa flood control net. Sige po. Hanggang muna tayo, sir, maubos yung oras namin, but thank you very much for your insight, sir. Mabuhay po kayo. Happy New Year. Salamat. Bye. Salamat. Calixto G. Campo po, President of Foundation for Economic Freedom. Isa ekonomista. Tayo mismo, gumawa din tayo ng paraan. Correct. Tayo, may sarili din tayong personal economy. Yung mga hindi kailangan, wag na muna yan. Start of the year, kailangan meron tayong extra, may dinabi. Oo. Isipin po natin, ang dami na po nag-pivot. Big word. Oo. Pivot ka dyan. Ay, teka muna, wag ka muna magdaldala. Bakit? Minsan lang to, nanabutan ko pag pino-forward ko dito, hindi mo palagi pinapansin eh. Alin ba? Yung oil price movement yung pinapakita ko yan. date ito kasi may 1 minute na lang tayo. Yung Pilipinas Shell po ay nag-anunsyo na simula alas 6 bukas, January 6, 2025, ay merong rollback sa gasolina. Magkano? 10 centimos. Kala ko, 10 pesos. 10 centimos kada litro, pero ang kerosene at diesel po tataas ang kerosene 10 centimos ang taas at ang diesel naman ay 20 centavos per liter. Again, Shell po yan, effective 6 a.m. January 6, 2025. Pakarga na. Happy birthday, ay... Sabi ko nga. Happy birthday daw kay Kuya Charlie, IH Dizon. Greetings from Dizon family and Charlotte Dizon, DZMM Technical Director, Nakayahay sa Tanay, Rizal. May padala daw si Cesar Abarisa sa iyo. Thank you. Risa, Happy New Year sa dalawang paborito kong tandem from the Goyo Japan partner. Ay, napunta ka yan. Ganda. Nag-shopping ako dyan. Alam mo, lahat na lang ng kwento po ni Abby, nag-shopping siya. Sana all po. Tapos, 30 seconds. Abby, Happy New Year. LB Eve, Dua, Ramsey, LB Balyon. Kanina ka pa. Cristina Versosa, Bing Masakay. Ano din kanina pa naman? Okay ka na. Okay lang. Again, that's a back partner. And thank you, Maraming salamat. Sa alam po ni Robert Ano, si Alvin Oshiko ito. Lawrence Pigoya po. Teka muna dahil meron tayong fashion. The Criminal Investigation and Detection Group, Retired General Romito
kay Pangulong Bongbong Marcos. Paglapag dito sa NAIA Terminal 3 mula sa Bangkok, Thailand, inaresto si Pokis kaugnay ng itinasong inciting subdivision at rebellion ng CIDG sa Quezon City Regional Trial Court Branch 77. Nakay nakita natin na ngayon ay nagsisigawan yung kanyang mga abogado, sinisigawan yung mga arresting team at nakikiusapan na pasamahin maski yung isang bahagi ng legal team ni Pokis na itinaas naman yung kanyang dalawang kamay na makikita sa video na itinadala natin na pinusasa na nga ng mga otoridad. Ayon sa United People's Initiative, ito turned over siya sa QCPD-C2 matapos yung proseso dito sa Immigration at Custom. Matapos naman yung standard operating procedure ng C2, dadalhin si Pokis doon sa Camp Crame mag-witness sa korte para sa paghahain ng fianza o yung bail posting. Sa kopya ng arrest warrant na ipinadala ni Atty. Ferdinand Topacio na bahagi ng legal team ng dating Air Force General, 40,000 piso yung itinak ng fianza. Pansamanayang ng media dito sinabi ni Topacio na umaasa sila na makalalayan rin agad yung kanyang kliyente ngayong araw. Sarkastikong pinasalamatan ng abogado ang Pangulo na pagtupad umano nito sa pangako na may mapupulong, pero imbes na magnanakaw ang mga nagprotesta raw yung monterya ng administrasyon. Pakinggan natin. Sapagkat tinupad niya yung kanyang pangako na may makukulong. Pero mali ang pinakukulong. Hindi po yung mga nagnanakaw. Hindi yung mga nagpupuntesta sa pagnanakaw. So, after, medyo nagkamali po yata kayo, Mr. President, kung sino man po nag-advise sa inyo na mag-proceed against General Pokis na bine-ventilate lamang po naman niya yung sa loob nila mga pagkaraniwang Pilipino. Eh, kung sino po nag-advise po sa inyo doon, baka po yun, tanggalin ko po yun lang. Iniin pala kay Nito Pasio na tahasan daw na pananakot yung naging pahayag ni DILG Secretary John de Cremulya na idedemanda daw yung mga magnanao o mananawagan ng Marcos Resign. Huli natin pakinggan yung abogado. Ginagawa ito, hindi ko natatandaan nyo, sabi ni Secretary John de Cremulya, kung sisigaw daw ng Marcos Resign, ididemanda. Hindi ba tahasan na pananakot siya ng mga Pilipino? Kaya sasabihin ko on record, baka hindi niya narinig yung programa ko. Mr. Secretary John de Cremulya, Marcos Resign, Marcos Resign. Yan, on record yan. Sige, demanda mo. Lakay Sister El kinupirma o itinanggi ng abogado yung sinasabing pagtulong ng mga retiradong general sa panguna ni Pokis kay AFP Chief of Staff Romeo Browner noong September 20, isang araw bago yung malawakang anti-corruption rally sa Luneta, Maynila at EDSA sa lungsod ng Quezon. Kaya nang sinabi ni Browner na pinagbigyan nila yung tulong bilang respeto raw sa kanilang serbisyo, pero nilinaw na hindi makikibahagi ang AFP o yung sandatahan sa anumang political intervention. Ito si Sir Rico Point para sa Pilipinas sa Pilipinas, una sa Pilipino Lakay. Saan galing si General Romy Pokis? Sa Bangkok, Ito, Thailand, no? Lakay. Thailand, akala ko Venezuela. Ito yung entry. Kala ko doon sa atras natin ng konti na yun. Diretso kayo dadalhin na dyan sa Campo Crame, Easter End. Doon sa bibisbitin para sa Wala kasing iisang mga building. Minsan pa ganun eh. Dapat may iisang entry sa ka-exit point. Minsan tuloy nakakalito eh. Apo, ingat po, God bless po. Salamat po. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat, God bless. Paalam po muna pa samantala. At tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po. Kaya bunuan ni Atty. Topacio yan. Sabi ni attorney ay, bariya lang pala eh. Kaya bunuan ni Atty. Topacio yan. Sorry lang kayo na putol. Ang sinasabi kanina ni attorney Ferdinand Topacio lang ay matapos yung mga kinakailangan na pagsalang sa mga proseso, umaasa sila na ngayong araw din na ito ay makakalaya yung kanilang kliyente na si retired General Pokis Lakay. Kala mo mas na makulong big ngayon. Lakay, yan yung panawagan ng legal team ng yung sarkastikong mga pahayag ng legal team ni
Pokis, ang kailangan daw nila, yung mga mahuhuli na malalaking isda, yung mga nangulimpas sa kabahan ng bayan, at hindi yung mga nagpuprotesta sa mga lansangan. Mali daw yung nag-advise kay Presidente, baka daw pa nga. Grabe ka, grabe ka. Natatawa. Ano ko naman ito sa Bossing NG, kung parang matagal, lukot talaga ito. Ano na ba yung sinabi niya? Lahat ng sisigaw ng Marcos Resign daw kasi ay kakasuhan. Kaya sa Ay, sumigaw siya na. Marcos Resign. Anyway, sige, ang saya ng bagong taon. Good vibes to si attorney, ah. Turn to passion. Okay, so nasa dinala natin si IDG. Okay, tutukan mo yan, Giselle. Maraming salamat. Ang Bayanan Lakay, yung mga susunod na paganapan mula dito sa NAIA Terminal 3. Ito sa Giselle Report para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Ulit natin mabigyan yung flash report ni Giselle, si retired Air Force General Romy Pokis na nangikarton sa AFP na bumaliktad ay nakinasuhan ng inciting to sedition at rebellion. Inaresto po ng mga tao ng CIDG sa airport kanina. Ayan, galing Bangkok, Thailand at dinala sa CIDG sa Campo Crame. Balikan natin ang Malacanang. Bislat, nandiyan ka pa, ha? Ayan na. Jerry, kanya ba si Len? Ayan na. So, andyan na ba yung mga senador at mga congressmen? Yung mga pumirma mga insertion? Alang yan. Ano nangyayari sa bayan natin? Pag ganito? Salubong sa 2026. Salubong sa 2026. Nilolo ko na tayo lantaran dito. Ayan na, Bislat. Sino na ang mga nasa Malacanang na mamaya habang pinipirma ng presidente ang budget ay nakaporma doon sa posing doon sa ano. Nakangiti. Sino mga senador at congressmen na nandyan ngayon sa Malacanang? Lakay dahil alas 10 pa yung signing ceremony, pero ang mga sandaling ito, syempre nagdaratingan na yung mga magkabasa sa kasaktigan sa ibat na yan. At magitin ko sa akin sa ating ng Department of Budget and Management na may mga binito o tinanggal na item si Pangulong Marcos sa mga 2026 national budget, pero hindi pa binanggit ng DBM kung alin mga item o alokasyon ang ibinasura ng Pangulo. So, mabuti naman. Malaman natin. At sana kasama yung binito yung pagbabawas ng pondo dun sa subway. Yan lang pag-asa natin marulutas ang problema ng traffic. Baka magtampo yung mga hapon, iwanan yung project na yan. Patay tayo dyan. Oo. Wala kaya. Yan yung hinihintay din ng ating mga kababayan dahil pangarap talaga natin yan. Isa sa mga pangarap natin na Miss Glenn. Ayan na. Tingnan nga natin di ba si Secretary Recto? Kasama sa lakay dito sa event sa signing at mukhang pagkatapos itong signing ceremony ay magkakaroon ng press briefing kasama si S. Recto. Ayan, okay, abangan natin yan kung tama nga ba 390 na billion nga ba ang last minute insertion sa budget. Ayan. Kalaki. Malaman natin lakay basta ang sinasabi ay ang pinakamalaking alokasyon siyempre ay ang sektor ng edukasyon at sektor at agriculture. Importante naman. Sige, abangan natin yan at itanong na rin Miss Neta mamaya dyan sa baka may press nun dyan kung kailan may mahuling malaking isda, makukulong. Ba't naon na parang si General Pokis? Nagkamali daw yata, inisyoan na rin mo harap. Mahal daw yata yung Baka daw yung nag-advise na rin si General Pokis. Atay tayo dyan, Diyos ko. Abangan natin lakay dahil New Year na, mukhang nakulangan yung ating mga kababayan sa bago magpasko. Saka naman ngayong bagong taon, may mga bagong makukulong. Okay. Maraming salamat, Miss Latio. Good morning. Good morning, ito si Nursing sa para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. What is happening to our country, Lord? Ayun, so maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po.